Magandang hapon po. Dinampot ng Amerika ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at kanyang misis. Kasunod dito ng pambobomba ng Amerika sa Venezuela. Ay kay President Donald Trump, kinasuhan si Maduro dahil sa drug trafficking. Ikinabahala naman ito ng United Nations at iba pang bansa, habang ang Pilipinas nanawagan ng payapang pagresolba. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagulat ang mga taga-Venezuela sa biglaang mga pagsabog doon. Sabado ng madaling araw, hapon naman dito sa Pilipinas. Sa gitna ng dilim, sunod-sunod din ang paglipad ng mga helicopter sa himpapawid ng kabisera ng Caracas. Pag-atake na palaya ng Amerika na kinumpirma ni US President Donald Trump. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. Higit pa sa pagpilay sa mga Venezuelan military installation ang kanilang pakay. Dinampot ng elite unit ng US military ang kanila mismong Pangulo, si Nicolas Maduro, at ang kanyang unang ginang na si Celia Flores. Inilipad sila pa Amerika at pagdating sa New York, idinerecho sa US Drug Enforcement Agency para harapin ang iba't ibang kasong may kinalaman sa droga, kabilang na ang narco-terrorism conspiracy at cocaine importation conspiracy. Batay sa mga inilabas na dokumento ng US Attorney General, nakikipagsabwatan at ginagamit umano ni Maduro ang kanyang posisyon para magpuslit ng toneladang cocaine sa Amerika at protektahan ang mga kasabwat nilang drug traffickers. Sangkot daw rito ang mga civilian, military at intelligence official. Sabit sa mga asunto ang kanyang misis. Dati nang pinabababa ni Trump sa pwesto si Maduro na inaakusahan niyang sumusuporta sa mga drug cartel at sangkot sa pagpapapasok ng droga sa Amerika. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. 2013 pa nakaupong Pangulo si Maduro matapos pumanaw si Venezuelan dictator Hugo Chavez na siya mismong pumili kay Maduro bilang kanyang kapalit. Tinutuligsa ng Amerika ang mga anilay pandaraya tuwing eleksyon na nauuwi sa pagkapanalo ni Maduro, pati kagutuman at pang-aabuso sa karapatang pantao ng rehimeng Maduro. Sabi ni Trump, kokontrolin daw muna ng Amerika ang Venezuela para matiyak ang maayos sa transition. Kasama raw sa akbang na ito ang paglipat ng major US oil company sa Venezuela na may pinakamalaking oil reserves sa buong mundo para ayusin ang mga oil infrastructure doon. Kamakailan niya, kinumpiska ng Amerika ang mga oil tanker ng Venezuela bilang bahagi ng naunang blockade. Inatasan ng korte sa Venezuela na umupo bilang interim president si Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez. Pero sabi ni Rodriguez, si Maduro lang ang tanging pangulo ng Venezuela. Nanawagan din siya na agad pakawalan si Maduro at ang kanyang misis. Naaalarma ang United Nations sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela na ayon sa UN ay kawalan ng paggalang sa international law. Maaari na itong magsilbing dangerous precedent. Ipinrotesta rin ng mga taga-Venezuela at mga kaalyadong bansa sa Latin America at Estados Unidos ang pagdakip kay Maduro at ang pag-atake ng Amerika. Pero may mga nagbunyi rin sa ginawa ng Estados Unidos. Nakabantay naman ang Pilipinas sa sitwasyon sa Venezuela ayon sa DFA na nanawagan ding maresolba ang gulo sa mapayapang paraan at iwasan ang paglala ng gulo. Handa raw ang embahada sa Bogota, Colombia na tulungan ng 74 na Pilipinong nasa Venezuela. Kinondena naman ng ilang mambabatas ang panghihimasok ng Amerika sa Venezuela na labag sa rules-based international order, lalo na sa soberanya ng Venezuela. Panibagong yugto raw ito ng imperialismo ng Amerika at pinakikita ang isyu ng pakikialam ng mga major power sa mga problemang panloob ng ibang bansa.
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Balita naman sa Pilipinas, patay ang isang trabahador at kritikal ang isa pa matapos mauwi sa pamaril ang away sa isang bodega sa Maynila. Nakatutok si Bea Pinlac. Ang tila pangkaraniwang araw na ito sa isang warehouse sa Quiapo, Maynila nitong Biyernes, nabulabog ng makaaway ng ilang trabahador ang isang delivery truck driver at ang pahinante nito. Nung may baba na nila yung deliver nila doon, hinihingi na yung bayad. Parang nainis yung isa sa nagtatrabaho doon kasi nagmamadali. Nagtalo ang pahinante at mga trabahador hanggang sa nasampal umano ang pahinante. To the rescue naman sa kanyang truck driver na nagpaputok na ng baril. Nung nakita ang si suspecto natin na pailalim na, napapagtulungan na accordingly, si suspect 1, doon na siya binunot niya yung firearms niya and eventually nalaman natin. Kaya pala ganun yung reaction niya kay pagtanggol. Kapatid pala niya. Patay ang 32 anyos na trabahador ng warehouse habang kritikal naman ang isa pa na edad 35. Wala pang 24 oras, naaresto ng pulisya sa Batangas Port ang truck driver. Patakas na raw dapat siya papuntang probinsya. Sumuko naman kalaunan ng kapatid niyang pahinante. Sinorender din niya yung firearms na ginamit. Nabili ng kapatid ko yun, ma'am. Lisensya? Hindi po. Aminado ang mga suspect sa pamamaril. Pero giit nila, self-defense ang nangyari. Ayaw nila magpaawat talaga kasi alam ko mga lasing pa mga yun eh. Yung problema kasi nung isa, nagbabanta-banta pa. Sabi niya, kung gusto niyo makalabas ng buhay dito, magantay kayo. Yung problema kasi nun, nagtulungan ako kaya naabutan niya ako doon na natumba na ako. Kaya siguro nagawa niya rin yun para kung hindi niya gawin yun, kami rin ang kawawa doon. Hindi pa nga yung nabayaran yung delivery namin doon. Reklamong murder at frustrated murder ang isasampa laban sa mga suspect. Posible rin maharap sa reklamong illegal possession of firearms ang truck driver. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tapos na ang bakasyon, pero naging pahirapan ang biyahe ng ilang umuwi at lumuwas. Mula sa PITX, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, abalang-abala na nga ang mga terminalang bus sa Metro Manila dahil nga sa dagsa ng mga pasahero ngayon dahil matapos ang holiday break. Marami pang humahabol sa biyahe ngayong linggo dahil balik trabaho at balik eskwela na bukas. Maraming pasaheros sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang humabol sa biyahe pa probinsya. Ang pamilyang ito pabalik na ng Albay matapos magpasko at bagong taon sa Bulacan. Yes po, sinulit. Nag-enjoy po. Nagbatangas naman ang mag-anak na ito at balik Nueva Ecija na. Sakto lang ma'am yung para okay yung bakasyon. Sinulit. Opo. Hindi inakala ng ibang pasahero na naisipang bumiyahe ngayon na dagsa pa rin ang mga pasahero. Kala ko po onti lang yung yung pasahero, pala marami pala. Sa Martes na po. Kasi nga alam namin kung magpapabukas pa kasi marami nang darating, marami nang ngayon hindi ko na inaasahan na ganito na pala karami. Kahit po kasi 11 kami dumating, kumuha ng sa ticket booth, alas 2 pa rin po yung magiging ticket po namin pabiyahing San Miguel, Bulacan. Punuan po kasi Tuloy-tuloy naman ang inspeksyon sa terminal. May ilang pasahero na rin kaninang umaga sa ilang bus terminal sa Sampaloc, Maynila. Sa Araneta City Bus Station, nag-aabang din ang mga biyaheng paprobinsya. Mahirap may magbiyahe kaya naghahanap pa kami kung saan basta madaling masakyan. Ang parto pa kayo pauwi makita mga apo. Wala pa, kukuha pa lang kami ng ticket. Puno siguro, marami pa ng pasahero. Mahigit 2 oras ding nakapila ang mga pasahero sa Lipa Grand Terminal sa Lipa City dahil kinulang daw ang mga bus ayon sa mga dispatcher. Fully booked na rin ang mga biyahe sa ilang bus terminal sa Camarines Norte at Sorsogon. Sa Calapan Port sa Batangas, pahirapan ng makabili ng tiket. Mahaba rin ang pila sa mga sasakyan sasampa sa Roro.
Ayon sa Philippine Coast Guard, halos 6 na milyong sea passengers ang kanilang naitala noong holiday season. Sa NAIA Terminal 1, nagkasabay-sabay ang lapag ng mga pasahero mula sa Amerika. Ayon sa CAAP, halos 800,000 ang mga pasahero sa mga paliparan sa bansa mula noong December 20 hanggang January 1. Ivan, dito sa PITX, inaasahang marami pang pasaherong hahabol para umabot sa pasok bukas. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Bago ang pista ng Jesus Nazareno sa Biyernes, dinagsa ang Quiapo Church sa pagdaraos ng unang Sunday Mass ng taon. At mula sa Quiapo nakatutok live si Darlene Can. Darlene. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang mga deboto dito sa Quiapo Church sa Maynila. Buong araw walang humpay ang pagdating ng libu-libong mga deboto na first Sunday ng 2026. Sa haba ng pila at dami ng mga debotong dumalo sa unang Sunday Mass ng 2026 sa Quiapo Church, 3 oras naghihintay para makapasok sa simbahan ng 71 taong gulang na si Virginia. Hindi niya iniinda ang pagod at sakit ng tuhod alang-alang sa debosyon sa puon. Parang nagpipinitensya ka na eh. Gano'n naman talaga pag content is lang naman. Gano'n lang naman eh. Taon-taon naman ganyan naman na nangyayari. Etong taon na ito, sana gumanda naman ang buhay ko na. Hindi yung puro dusa at puro dusa at puro dusa. Halos mapuno ng mga tao ang kalye Villalobos, lalo't dito lang pinapipila ang mga gustong pumasok sa Quiapo Church. May mga deboto ng sa labas ng simbahan o sa labas ng mga barrier na kinig ng misa. Nagsisilbing gabay sa mga deboto ang mga pulis at Hijos del Nazareno. Mahabang pila eh. Hindi na namin pilitin, mahirap na. Presensya lang po ng Panginoon yan. Yung mga kahilingan namin, ganun. Mga sakit. Ang Novena Mass kaninang tanghali, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Sa kanyang homily, ipinaalala ng kardinal ang tunay na diwa ng debosyon. Ang tunay na debosyon ay marunong magbigay ng hindi kailangang makilala, marunong maglingkod ng hindi naghahanap ng papuri, marunong umibig nang hindi humihingi ng kapalit. Mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Quiapo. In-anticipate na po natin na dudumugin itong simbahan ng Quiapo ngayong first Sunday of the year. So kaya po more or less nasa 300 personnel po ng kapulisan ang dineploy po natin sa bawat sulok ng ating ng Quiapo para maiwasan natin yung mga krimen katulad ng pandurukot, snatching at iba pa pong mga hindi ka nais-nais. Nagsagawa naman ng pagsasanay mga pulis sa Ross Boulevard sa Maynila bilang bahagi pa rin ng mga paghahanda para sa traslasyon sa Biyernes. Sa Quirino Grandstand, nakahanda na ang entablado para sa pahalik sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Nakalatag na ang mga steel barrier at patuloy ang paglilinis at pag-monitor sa seguridad sa lugar. Bukas, mag-ocular inspection sa Quirino Grandstand ang mga opisyal ng Quiapo Church. Ivan, mabigat na yung dali ng trapiko dito sa southbound ng Quezon Boulevard dahil nga sa dami ng mga nagsisimba dito sa Quiapo ngayon. Samantala, yung DOH ay nag-anunsyo na magdedeklara sila ng Code White o mataas na alerto sa kanilang mga ospital sa Metro Manila at mga karatig na rehiyon para nga sa paparating na traslasyon sa Biyernes. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa Korte Suprema, dadalhin ng isang mamabatas ang pagkwestiyon sa unprogrammed appropriation sa 2026 national budget na nakatakdang lagdaan bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Sabi ng Grupong Bayan, ang budget anilay para lang sa mga kurakot na political dynasty, mambabatas, pinapaborang kontraktor at mga kapitalista. Sa National Expenditure Program pa lamang daw ng Pangulo, marami ng discretionary at lump sum item at mga allocable. Dinagdagan pa ito ng anilay pork barrel at patronage funds ng Kongreso.
tinukoy ng bayan ang 243 billion pesos na unprogrammed appropriations, 200 billion na soft pork na nakalagay sa mga programa tulad ng AIX, MAIFIP at TUPAD, bilyong-bilyong pisong halaga ng infrastructure projects at 11 billion na confidential at intelligence funds. Anila, kung may ilang item man na i-veto ang Pangulo, naniniwala silang ito ay para lang pakalmahin anila ang publiko, hindi para ireporma ang pambansang pondo. Kukwestiyonin din ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema kung may unprogrammed appropriation sa budget. Ipupush ko yun. Kung hindi ibibito ng Presidente, yun para magkaroon na ng definite na decision ang Korte Suprema tungkol dito sa mga unprogrammed appropriations. Yan yung aking purpose na questioning yan sa Korte Suprema para kung deklarang unconstitutional, hindi na magagamit yan sa mga susunod pa. Napakalaki raw kasi ng unprogrammed appropriations o yung mga wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. May mga inilagay dyan sa unprogrammed appropriations na dapat sana sa program appropriations na ilagay. Gayunman, sabi ni Erice, mas madaling bantayan ang 2026 budget. Ipinost naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Facebook ang summary ng 2026 budget ng Kamara. Dati na niyang kwinestyon ang 18 billion na nakalaan para sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista. Bagaman bahagi raw nito ay makatwiran, gaya ng pambayad ng supplies at utilities, malaking bahagi raw nito ay napupunta sa mga gastusing walang resibo kaya mahirap suriin. Ayon kay Leviste, nasa 47 million pesos ito kada kongresista. Kabilang aniya sa mga di kailangang resibuhan ay gastos sa biyahe, komunikasyon, training, scholarship, advertising, representation, at professional services. Hirit ni Leviste, kabilang ba rito ang sahod ng social media consultants o keyboard warriors? Umaasa si Leviste na ilalabas ng House Committee on Accounts ang detalyadong breakdown ng budget ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Isa sa mga paboritong handa pag may selebrasyon ang Mango Float. At sa pagsalubong sa 2026, kanya-kanyang paandar ang mga netizen. Yan ang pampag-good vibes ni JP Soriano. Taon-taon na lang, paunahang sumusugod ang ating mga kababayan sa mga pamilihan para bumili ng isang klaseng biskwit na madalas pa nga ay ubusan. Samahan yan ng mangga, all-purpose cream at gatas. All set na para gumawa na ngayon tila staple ng medianoche, ang Mango Float. At this year, game face on na naman ang marami na parabang may Mango Float making contest. Kanya-kanya ngang lapag ang ating mga kapuso ng kanilang entries bago ang deadline noong December 31. Isang slice nga riyan, yung sa may bandang Samar. Ay teka, parang okay din pala yung sa may bandang Pangasinan. Itong entry kasi korteng Philippine map ang topping. Kunin na natin ang Visayas. Okay. Heto namang entry, sakto ang tema sa bagong taon. Lalo na ngayong Year of the Fire Horse sa Chinese Zodiac. Kabayo ang disenyo ng kanyang Mango Float na may nakaukit na 2026. Ang isa niyang entry may hint of kiwi fruit pa. Paskong Pasko naman itong entry na ang mismong Mango Float, hugis Christmas tree. Hitting two birds with one stone, itong isang peg na ginawang isa ang Mango Float at ang isa pang holiday staple na fruit salad. Pinagsama-samang mangga, fruit cocktail at grapes. Tipid nga naman. At heto pang isang tipid tip, ang Mango Float kasing ito, round cake topped with a whole slab of leche flan. Nako, hinay-hinay lang lalo na sa mga trentahin na. Ang entry na ito, luntian, animoy larawan ng simpleng buhay sa kanayunan. May mga puno, bulaklak at halaman. At bahay kubo, Pinoy na Pinoy. At speaking of flowers, hindi papakabog yan ang mga entry na tila mga bagong bloom na sunflower. Parang ang hirap naman atang lantakin yan sa ganda. Ito ring isang entry, parang gusto mo na lang titigan at pagmasdan sa sobrang ganda. Ang pattern, effort na effort. Pinagsama-sama itong mangga, gelatin at edible gum paste.
Pero ang isang ito, ano yung sayo, nakalagay sa mga cocktail at wine glass na may garnish ng lettuce, samgyup yarn. Sa pagpasok ng 2026, naway maging singkulay, singganda at sintamis na mga mango float na ito ang bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.